Alam ninyo, may mga gabi na hindi ako makatulog, hindi dahil sa trabaho o sa mga bayarin, kundi dahil sa alaala ng isang tawag sa telepono. Isang tawag mula sa sarili kong anak. Ang kaisa-isa kong anak na si Marco. Hindi ko malilimutan ang panginginig sa boses niya, ang pag-aalinlangan, na para bang hindi niya kinakausap ang sarili niyang ina, kundi isang estranghero. Isang problema na kailangan niyang ayusin. Ang sabi niya, "Ma, sana po huwag kayong magagalit. Darating po kasi ang mga magulang ni Isabel, gusto kanilang makilala." At pagkatapos noon, huminga siya ng malalim na parang naghahanda sa isang masamang balita. "Ma, sinabi ko po sa kanila na simple lang po kayo, na hindi po tayo gaanong nakakaangat sa buhay." Natahimik ako. Ramdam ko ang bawat salita na parang maliliit na karayom na tumutusok sa puso ko. Pero ang pinakamasakit ay ang salitang ginamit niya. Simple. Sa isip ko, inulit-ulit ko ang salitang iyon. Simple. Ano ba ang ibig sabihin ng simple? Simple ba ang isang ina na mag-isang pinalaki ang kanyang anak? Simple ba ang magtrabaho ng 12 oras araw-araw para lang masigurong may pagkain sa mesa at may bubong sa ibabaw ng aming mga ulo? Simple ba ang isakripisyo ang sariling kaligayahan para sa kinabukasan ng isang anak na walang utang na loob? Sa isang iglap, ang ina na nagluwal sa kanya, ang ina na nag-alaga sa kanya, ay naging isang kahihiyan. Isang hiya na kailangan niyang itago sa likod ng salitang simple. Sa gabing iyon, naramdaman ko na para akong isang kasambahay sa sarili kong buhay. Isang taong nariyan lang, pero hindi dapat masyadong ipakita, lalo na sa mga mayayamang kamag-anak. At ang sakit ay halos ikamatay ko. Sa loob ng maraming taon, ginampanan ko ang papel ng ilaw ng tahanan. Ako ang nagplano ng lahat. Ako ang nagbudget. Ako ang nagsigurong ang aming maliit na apartment ay palaging malinis at maayos. Ako ang gumawa ng paraan para makapagtapos siya sa isang magandang unibersidad kahit pa nangangahulugan iyon na wala nang matitira para sa sarili ko. Lahat ay tiniis ko ng mag-isa, nag-iisa. Pero para sa kanya, para sa mundo nila, ako ay isang anino lamang. Isang ingay sa paligid na hindi pinapansin. Isang lumang litrato sa dingding na nalimutan na. Naging kampante sila, naging walang pakialam. Akala nila habang buhay na lang akong mananatiling tahimik sa isang sulok. Isang simpleng ina na walang magagawa. Pero may isang bagay, isang malaking bagay na hindi nila alam. Mayroon akong isang lihim na yaman. Habang sila ay nabubuhay sa karangyaan na ipinapakita nila sa lahat, ako naman ay tahimik na nag-iipon. Habang sila ay abala sa pagbili ng mga mamahaling gamit para ipagyabang, ako ay abala sa pagpapalago ng aking mga pinaghirapan. Ang babaeng tinawag nilang simple ay kumikita ng 2 milyong piso. Hindi sa isang taon, kundi kada buwan. Oo, tama ang narinig ninyo. Ang inang nakasuot ng damit mula sa ukay-ukay, ang inang may luma at gasgas na handbag, ay ang senior executive ng isang pandaigdigang kumpanya. Ang babaeng inakala nilang walang halaga ay pumipirma ng mga kontratang nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Nang gabing iyon, habang hawak ko ang telepono, isang plano ang nabuo sa aking isipan. Kung ang tingin nila sa akin ay isang pobre at kaawa-awang ina, kung iyon ang papel na gusto nilang gampanan ko, kung ganoon, ibibigay ko sa kanila ang pinakamagandang pagtatanghal ng kanilang buhay. Naglakad ako papasok sa hapunan na iyon, nadala lamang ang aking lumang pitaka at ang bigat sa aking dibdib. Inisip nila na ako ang isang kawawang piyesa sa kanilang laro ng pagpapanggap. Akala nila, madali lang akong isang tabi. Hindi nila alam, ang inang hinahamak nila, ang simpleng babaeng kanilang kinahihiya, ay may hawak na trump card. At sa gabing iyon, ako ang magiging mangangaso. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti. Hindi po. Ito ay tungkol sa pagbawi ng isang bagay na mas mahalaga pa sa kahit anong halaga ng pera. Ito ay tungkol sa pagbawi ng aking dangal. Gusto nila akong manahimik. Gusto nila akong maging invisible. Ngayon,
babawiin ko hindi lang ang respeto na dapat ay sa akin, kundi bibigyan ko sila ng isang leksyon. Isang leksyon na hinding-hindi nila malilimutan at ikukwento pa nila sa kanilang mga apo. Hindi na ako mananatiling tahimik, kaya samahan ninyo ako sa kwentong ito. Pakinggan ninyo ang bawat detalye dahil baka sa isang punto makita ninyo ang sarili ninyo sa aking mga pinagdaanan. Kung naranasan nyo na bang maramdamang tila isang estranghero ka sa sarili mong tahanan, kung naranasan mo nang maliitin ang mga taong pinagsilbihan mo ng buong buhay mo, paki-like at share naman po ng video na ito. At huwag kalimutan, mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Kwentuhan niyo ako at sabihin niyo rin po saan po kayo nanonood. Gusto kong marinig ang inyong mga boses at ang inyong mga kwento. Dumating ang araw ng Sabado, isang araw na alam kong magiging isang malaking pagsubok, hindi lang para sa kanila, kundi para na rin sa akin. Mula sa aking aparador, hindi ko pinili ang aking mga disenteng damit. Hindi ang mga blusa na isinusuot ko sa opisina. Hindi ang mga bestidang binili ko mula sa aking mga biyahe sa ibang bansa. Sa halip, hinanap ko ang pinakaluma, ang pinakakupas, at ang pinakapangit kong damit. Isang kulay abong duster na maluwag at lukot na para bang ilang taon nang hindi napaplantsa. Ito ang aking magiging uniforme, ang aking baluti para sa gabing iyon. Tinernuhan ko ito ng isang pares ng luma at gastadong sapatos na may ilang tastas sa gilid. Hindi ako nagsuklay ng maayos. Itinali ko lang ang aking buhok sa isang magulong pusod. Tumingin ako sa salamin at ang nakita ko ay hindi si Elena Reyes, ang regional director. Ang nakita ko ay isang babaeng pagod na sa buhay. Isang ina na tila binitawan na ng swerte. Isang taong hindi mo papansinin kapag nakasalubong mo sa daan. Sa isip ko, perpekto. Perpekto para sa aking plano. Kinuha ko ang isang kupas na canvas tote bag at lumabas ng aking apartment. Walang alahas, walang relo, walang kahit anong magpapakita ng kahit katiting na yaman. Sumakay ako ng taxi. Habang tinatahak namin ang daan papuntang Bonifacio Global City, isang lugar na puno ng nagkikinangang mga gusali at mamahaling mga sasakyan, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Mayroong kaba, dahil alam kong anumang oras, maaaring may magkamali. Ngunit mayroon ding lungkot. Isang malalim na lungkot dahil isang bahagi ko ay umaasa pa rin. Umaasa na sana mali ang lahat ng aking hinala. Sana, sa kabila ng kanilang kayamanan, sila ay mga taong may mabuting puso. Sana, tratuhin nila ako ng may respeto. Hindi dahil sa kung ano ang mayroon ako, kundi dahil sa kung sino ako. Ang ina ng lalaking pinakasalan ng kanilang anak. Ngunit ang kabilang bahagi ko, ang bahaging sinanay ng 40 taon sa pakikipaglaban sa mundo ng korporasyon, kung saan ang mga tao ay parang mga pating na nag-aabang ng dugo. Ang bahaging iyon ay alam na alam kung ano ang naghihintay sa akin. Alam nitong ang gabing ito ay hindi magiging isang simpleng hapunan. Ito ay magiging isang labanan. Nang huminto ang taxi sa harap ng isang napakagandang restaurant, bumungad sa akin ang isang mundo na sadyang iniiwasan ko. Mga ilaw na parang ginto, isang doorman na nakaputing guwantes, at mga taong nakabihis na parang dadalo sa isang engrandeng pagdiriwang. Huminga ako ng malalim. Isang hininga para sa tapang, isang hininga para sa katatagan, at isa pa, para sa babaeng ipinanggap ko. At pagkatapos, pumasok ako, agad ko silang nakita. Sa isang mahabang mesa na nakapwesto malapit sa bintana, natanaw ang kumikinang na syudad. Nandoon ang anak ko, si Marco. Nakatayo siya, halatang hindi mapakali sa kanyang mamahaling suit. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat, na para bang may hinahanap o iniiwasan. Sa tabi niya ay ang kanyang asawa, si Isabel. Napakaganda niya sa kanyang kremang bestida, perpekto ang ayos ng buhok. Pero ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa akin. Nakatingin siya sa pinto, na may ekspresyon ng pag-aalala at hiya. At sa gitna ng lahat, nakaupo na ang hari at reyna ng gabi. Ang mga magulang ni Isabel. Si Cynthia, ang kanyang ina, ay nakasuot ng isang makinang na berdeng bestida na kumikinang sa bawat galaw niya. Ang kanyang leeg, mga pulso at mga daliri ay puno ng mga alahas na sumisigaw ng kayamanan. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang perpektong bun,
at ang kanyang mukha ay may isang malamig na kagandahan na nakakatakot. Sa tabi niya ay ang kanyang asawa, si Francisco. Isang lalaking nasa edad 50, nakasuot ng isang plansadong kulay abong suit, at may isang malaki at mamahaling relo sa kanyang pulso na mas makapal pa sa daliri ko. Ang kanyang mukha ay seryoso, na para bang sinusuri niya ang halaga ng lahat ng bagay sa kanyang paligid. Mukha silang mga Diyos at Diyosa na bumaba mula sa kanilang trono para lang pagbigyan ang mga mortal. Dahan-dahan akong lumakad papalapit sa kanila. Bawat hakbang ko ay mabigat. Sinadya kong bagalan ang aking paglakad na para bang ako ay nahihiya at natatakot sa lugar na iyon. Ang unang nakakita sa akin ay si Marco. At sa isang iglap, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, puno ng hindi paniniwala. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, mula sa aking magulong buhok hanggang sa aking luma at maruming sapatos. Nakita ko siyang napalunok, para siyang nakakita ng multo. Ang tanging nasabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Dumating ka pala. Ang tono niya ay hindi masaya. Ito ay puno ng pagkadismaya at pagkailang. Ngumiti ako. Isang mahiyain at pilit na ngiti. Oo naman, anak, mahina kong sagot. Nandito na ako. Lumapit si Isabel at binigyan ako ng isang mabilis na halik sa pisngi. Napakalamig, parang yelo. Tita, mabuti po at nakarating kayo. Ang kanyang mga labi ay nagsasabi ng isang bagay, ngunit ang kanyang mga mata ay sumisigaw ng kahihiyan. Ipinakilala niya ako sa kanyang mga magulang na may boses na tila humihingi ng paumanhin. Pa, ito po si Elena, ang nanay ni Marco. Tumingin sa akin si Cynthia. Isang tingin na puno ng pagsusuri. Isang tingin na parang scanner, sinusuri ang bawat detalye ng aking itsura. At sa mga matang iyon, nakita ko ang lahat. Ang paghusga, ang paghamak, ang matinding pagkadismaya. Dahan-dahan niyang inilahad ang kanyang kamay. Isang kamay na malambot at puno ng singsing. Ngunit ang kanyang paghawak ay malamig, mabilis at mahina. Parang diring-diri siyang hawakan ako. Pleased to meet you, ang sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Ganon din ang ginawa ni Francisco. Isang mahinang paghawak, isang peking ngiti. Charmed, ang sabi niya. Pinaupo nila ako sa pinakadulong upuan ng mesa. Ang upuang pinakamalayo sa kanila. Ang upuang para sa mga hindi importanteng bisita. Walang tumulong sa akin na itulak ang upuan. Walang nagtanong kung komportable ba ako. Para akong isang hangin na bigla na lang sumulpot doon. At doon, sa gitna ng karangyaan, ng mga kumikinang na ilaw at ng mga taong nagtatawanan, nagsimula ang aking pagtatanghal. At alam ko na ang gabing ito ay magiging napakahaba. Dumating ang waiter, isang binatang nakangiti, dala-dala ang mga menu na parang mga libro sa bigat at ganda. Binuksan ko ang sa akin at sinadya kong ipakita sa aking mukha ang pagkalito. Ang mga salita ay nakasulat sa Pranses, mga pangalan ng pagkain na hindi ko pa narinig sa buong buhay ko. Alam ko kung ano ang mga iyon, syempre. Naglakbay na ako sa buong mundo, kumain sa mga pinakamahaling restaurant. Ngunit sa gabing iyon, ako si Elena, ang simpleng ina. At si Elena ay hindi marunong bumasa ng Pranses. Si Cynthia, na kanina pa palang nakamasid sa akin, ay nagsalita. Kailangan mo ba ng tulong sa menu, Elena? Ang tanong niya. Ang kanyang boses ay matamis, pero ang kanyang mga mata ay nangungutya. Mayroong isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi na hindi abot sa kanyang mga mata. Opo, sana, mahina kong sagot, na para bang nahihiya sa aking kamangmangan. Hindi ko po kasi maintindihan ang mga salitang ito. Bumuntong hininga siya. Isang mahabang buntong hininga na puno ng pagkainis na para bang ako ay isang malaking abala sa kanya. Sige, ako na ang o-order para sa'yo, sabi niya. Tumingin siya sa waiter. Bigyan mo siya ng isang simpleng pagkain lang. Yung hindi masyadong magastos, ayaw naman nating maging sobra-sobra. Ang mga salitang iyon, hindi masyadong magastos, ay parang isang sampal na walang tunog, pero ramdam na ramdam ng lahat sa mesa.
Tumango si Francisco bilang pagsang-ayon. Tumingin sa ibang direksyon si Marco. Ang kanyang panga ay naninigas. Si Isabel naman ay pinaglaruan. Ang kanyang serbilyeta hindi makatingin sa akin. Walang nagsalita, walang nagtanggol sa akin. At ako ay nanatiling tahimik, nagmamasid. Iyon ang simula ng kanyang pag-atake. Nagsimula si Cynthia na magkwento tungkol sa kanilang buhay. Ang bawat salita ay maingat na pinili para ipamukha sa akin kung gaano kalaki ang agwat ng aming mga mundo. Ikinuwento niya ang kanilang first class na biyahe, ang kanilang hotel suite na nagkakahalaga ng 50,000 piso kada gabi. Alam mo na, sabi niya habang nakatingin sa akin, kailangan mo ng espasyo para makapag-relax ng maayos. Pagkatapos ay ikinuwento niya ang kanilang pamimili sa mga luxury brand. Bumili lang kami ng ilang maliliit na bagay, sabi niya, sabay iwinagayway ang kanyang kamay na puno ng alahas. Wala namang malaki, siguro mga ilang daang libo lang. Ang bawat salita ay isang bala. Ang bawat kwento ay isang pagmamalaki. At ang target ay ako. Hinihintay niyang ako ay magulat. Hinihintay niyang ako ay mainggit. Hinihintay niyang purihin ko sila. Ngunit ang tanging ibinigay ko sa kanya ay isang mahinang tango at isang simpleng sagot. Ang ganda naman po. Nakita ko ang pagkadismaya sa kanyang mukha. Hindi niya nakuha ang reaksyon na gusto niya, kaya't itinuloy niya. Alam mo, Elena, sabi niya, na para bang nagbibigay ng isang mahalagang payo, kami ni Francisco ay palaging maingat sa pera. Nagtrabaho kami ng husto, nag-invest kami ng tama. Ngayon, may mga ari-arian na kami sa 3 bansa. Ngumiti siya, isang ngiti ng tagumpay. Ikaw, Elena, ano nga palang eksaktong trabaho mo? Ang tanong ay binitiwan na may kasamang tamis, ngunit ang layunin ay puno ng lason. Gusto niyang ipamukha sa akin na anuman ang sagot ko, ito ay magiging kahiya-hiya kumpara sa kanila. Sumunod ako sa aking script, ibinaba ko ang aking tingin. Sa opisina lang po, mahina kong sagot. Nag-aasikaso ng mga papel, nag-aayos ng mga file, mga simpleng gawain lang po. Nagkatinginan sila ni Francisco, isang tingin na puno ng pangunawa. Ang kanilang pag-unawa ay, kaya pala. Administrative work, sabi ni Cynthia na tumatango-tango. Marangal naman yan. Lahat naman ng trabaho ay marangal, hindi ba? Ang paraan ng pagkakasabi niya, na para bang pinupuri niya ako. Pero sa totoo lang, lalo niya akong ibinababa. Dumating ang pagkain. Malalaking plato na may napakaliit na serving. Ang pagkain ko ay isang simpleng manok. Ang sa kanila ay isang malaking steak at lobster. Kinuha ni Cynthia ang kanyang kutsilyo at tinidor at hiniwa ang kanyang steak ng may perpektong galaw. Itong steak na ito, sabi niya, sinisigurong maririnig ko, ay nagkakahalaga ng 4,000 piso. Pero sulit. Ang kalidad ay talagang dapat bayaran. Hindi ka naman pwedeng kumain ng kung ano-ano lang, di ba? Tumingin siya sa akin na para bang ang kinakain kong manok ay isang bagay na hindi dapat ihain sa ganoong lugar. Tumango lang ako. Opo, tama po kayo. Hindi pa siya nakontento. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa aking anak. Marco, anak, sabi niya. Ang kanyang boses ay biglang naging malambing. Mag-isa lang ba nakatira ang nanay mo? Tumango si Marco, halatang hindi komportable. Opo, tita. May maliit po siyang apartment. Tumingin ulit sa akin si Cynthia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng awa. Isang tingin na parang sinasabing, kawawa ka naman. Siguro napakahirap niyan, sabi niya. Ang mabuhay mag-isa sa edad mong iyan na walang masyadong suporta. At pagkatapos, binitiwan niya ang tanong na alam kong darating. Sapat ba ang sahod mo para sa lahat ng gastusin, Elena? Naramdaman ko ang paghigpit ng aking dibdib. Ang tanong ay hindi dahil sa pag-aalala. Ito ay isang paraan para lalo akong ipahiya. Isang paraan para ipakita sa lahat na ako ay isang taong nangangailangan. Halos hindi ako makasagot. Nakakaraos naman po, ang sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Nagtitipid po kung saan pwede. Hindi naman po ako magastos. Isang dramatikong buntong hininga ang pinakawalan ni Cynthia. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Naku, Elena, napakatapang mo.
Talagang hinahangaan ko ang mga babaeng mag-isang lumalaban. At pagkatapos, ibinigay niya ang kanyang panghuling suntok, ang pinakamasakit sa lahat. Bagamat siyempre, pagpapatuloy niya, lahat naman tayo ay gustong maibigay sa ating mga anak ang mas magandang buhay. Pero, bawat isa ay nagbibigay lang ng kung anong kaya nila. Naroon na. Ang banayad, ngunit nakamamatay na parinig. Sinasabi niya sa harap ng aking sariling anak na hindi ako naging sapat, na ang buhay na ibinigay ko kay Marco ay hindi maganda, na ako ay isang mahirap at hindi sapat na ina. Si Isabel ay nakayuko, nakatingin sa kanyang plato na para bang gusto niyang magtago sa ilalim nito. Si Marco naman ay nakakuyom ang mga kamao sa ilalim ng mesa. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. At ako ay ngumiti lamang, isang mahinang ngiti. Opo, sabi ko, tama po kayo. Bawat isa ay nagbibigay lang ng kung anong kaya nila. Ngunit sa loob-loob ko, ang isang malamig na galit ay nagsimula ng umakyat. Isang galit na matagal ko nang hindi naramdaman. At alam kong malapit na. Malapit na ang oras para itigil ang pagtatanghal na ito. Hindi pa tapos si Cynthia. Matapos niyang ipamukha sa akin na ako ay isang hindi sapat na ina, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagyayabang. Ang bawat salita ay idinisenyo upang ipakita kung gaano sila kahusay bilang mga magulang kumpara sa akin. Kami, sabi niya, habang hinihimas ang kamay ng kanyang anak na si Isabel. Siniguro talaga namin na si Isabel ay makakakuha ng lahat ng pinakamahusay sa buhay. Nag-aral siya sa mga pinakamahusay na paaralan. Naglakbay siya sa buong mundo. 4 na lengguwahe ang alam niya. Tumingin siya kay Marco na may ngiti. Ngayon, mayroon siyang napakagandang trabaho at napakalaki ng kinikita. At syempre, nang ikasal sila ni Marco, kami ay tumulong ng malaki. Inulit niya ang kanyang mga nagawa. Ang bawat numero ay binibigkas ng may diin at pagmamalaki. Ibinigay namin sa kanila ang paunang bayad para sa kanilang bahay. Alam mo ba kung magkano iyon, Elena? 2,000,000 piso. Tumingin siya sa paligid na para bang naghihintay ng palakpak. At ang kanilang honeymoon sa Europa, 3 linggo iyon, kami rin ang gumastos. Halos 1,000,000 din yon, kasi ganyan kami. Naniniwala kami sa pagsuporta sa aming mga anak para magkaroon sila ng magandang simula. Pagkatapos ng mahabang litanya ng kanyang kabutihan, ibinaling niya ang kanyang tingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay parang 2 matalim na kutsilyo. Ikaw, Elena, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pekeng interes. May naitulong ka ba kay Marco noong sila ay ikinasal? Ang tanong na yon ay hindi isang tanong, ito ay isang patibong. Isang patibong na idinisenyo para ako ay mapahiya, anuman ang aking isagot. Kung sasabihin kong wala, magmumukha akong walang kwentang ina. Kung sasabihin kong meron, tiyak na kukutyain niya kung gaano kaliit ang aking naibigay. Ibinaba ko ang aking ulo na para bang nahihiya. Hindi po gaanong malaki, mahina kong sagot, na sumusunod pa rin sa aking papel. Nagbigay po ako ng kung anong kaya ko. Isang maliit na regalo lang po. Ngumiti si Cynthia. Isang ngiti na puno ng panlalait na nakatago sa likod ng mga matatamis na salita. Napakabuti mo naman, sabi niya. Ang importante naman ay ang intensyon, hindi ba? Hindi mahalaga ang halaga. Ang kanyang mga salita ay puno ng kabalintunaan. Sinasabi niyang hindi mahalaga ang halaga, pero ginugol niya ang kalahati ng gabi sa paglilista ng presyo ng lahat ng bagay. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagay na nag-iba sa loob ko. Ang pasensya ko, ang aking pagpipigil, ay unti-unti nang nauubos. Ang malamig na galit na kanina pa namumuo ay nagsimula ng kumulo. Ngunit hindi ko ito ipinakita. Huminga ako ng malalim, pinakalma ang aking sarili, at hinayaan siyang magpatuloy. Dahil iyon ang ginagawa ng mga taong tulad niya. Nagsasalita sila ng nagsasalita. Pinapalaki nila ang kanilang sarili. Ipinagyayabang nila ang kanilang mga ari-arian. At habang mas marami silang sinasabi, mas lalo nilang inilalantad ang kanilang tunay na pagkatao. Ang kanilang kahungkagan, ang kanilang kawalan ng tunay na halaga.
Kinuha ni Cynthia ang kanyang baso ng mamahaling red wine. Inikot-ikot niya ito na parang isang eksperto. Itong alak na ito, sabi niya, ay galing pa sa isang eksklusibong rehiyon sa Pransya. Nagkakahalaga ito ng 10,000 piso bawat bote. Pero kapag alam mo ang kalidad, hindi mo ito titipirin. Tumingin siya sa akin. Umiinom ka ba ng alak, Elena? Paminsan-minsan lang po, sagot ko. Tuwing may espesyal na okasyon. At kadalasan po, yung pinakamura lang. Hindi po kasi ako masyadong maalam sa mga ganyang bagay. Ngumiti siya nang mapanghamak. Wag kang mag-alala. Hindi naman lahat ay may trained palate. Dumarating yan kasama ng karanasan, ng paglalakbay, ng edukasyon. Ang bawat salita ay isang insulto. Sinasabi niyang ako ay walang karanasan, walang pinag-aralan at walang alam. Ipinagpatuloy niya ang kanyang monologo tungkol sa kanilang mga paglalakbay sa mga ubasan sa buong mundo, habang si Francisco ay tumatango-tango lang na parang isang tapat na alagad. Tumingin ulit sa akin si Cynthia. Ikaw, Elena, meron ka bang mga hobby? Anumang bagay na gusto mong gawin sa iyong libreng oras? Nagkibit-balikat ako. Nanonood po ng telebisyon, nagluluto, naglalakad sa parke, mga simpleng bagay lang po. Nagkatinginan na naman sila ni Francisco. Isang tingin na puno ng kahulugan, isang tingin ng paghusga. Napakaganda naman, sabi ni Cynthia, ang kanyang boses ay puno ng pekeng sigla. Mayroon ding sariling ganda ang mga simpleng bagay. Bagamat, syempre, lahat naman tayo ay nangangarap ng higit pa, hindi ba? Ang makita ang mundo, ang makaranas ng mga bagong bagay. Pero, naiintindihan ko naman na hindi lahat ay may ganoong pagkakataon. Ang bawat pangungusap ay idinisenyo para iparamdam sa akin na ako ay mababa, na ako ay limitado, na ang aking buhay ay maliit at hindi mahalaga kumpara sa kanila. Dumating ang dessert, at syempre umorder si Cynthia ng pinakamahal, isang maliit na piraso ng cake na may mga edible gold flakes. Masarap ito, sabi niya. Tingnan mo, may mga gintong piraso. Isang detalye na sa mga pinakamahusay na restaurant lang makikita. Kinain ko ang aking simpleng dessert sa katahimikan. At pagkatapos, nagsimula ang pinakamasakit na bahagi ng gabi. Ang bahagi kung saan inilabas na niya ang kanyang tunay na intensyon. Ang dahilan kung bakit nila ako inimbita. Ang plano na matagal na nilang binuo. Ito na ang simula ng kanilang pag-atake, na mas masakit pa sa kahit anong kutsilyo. Pagkatapos ng dessert, habang inaalis ng waiter ang aming mga plato, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa aming mesa. Ngunit hindi ito isang payapang katahimikan. Ito ay ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. At alam ko, si Cynthia ang magpapakawala ng unang kulog. Inayos niya ang kanyang sarili sa upuan. Itinigil niya ang paglalaro sa kanyang baso ng alak. Tumingin siya sa akin at ang kanyang mukha na kanina pa puno ng pagmamataas ay biglang nagbago. Naging seryoso, naging pekeng makaina. Elena, sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay ngunit may bigat. Ngayong nandito na tayong lahat bilang isang pamilya, sa tingin ko ay mahalagang pag-usapan natin ang isang bagay. Tumingin siya kay Marco at Isabel, pagkatapos ay ibinalik ang kanyang tingin sa akin. Mahal na mahal namin si Marco bilang aming manugang at alam naming mahal din siya ni Isabel. Nirerespeto namin ang kanilang desisyon, pero bilang mga magulang, palagi naming gugustuhin ang pinakamabuti para sa aming anak. Naramdaman ko ang pagigting sa katawan ni Marco. Ma, sa tingin ko po hindi ito ang tamang oras. Ngunit itinaas ni Cynthia ang kanyang kamay, isang senyales para tumahimik ang aking anak. Hayaan mo akong matapos, anak. Mahalaga ito. Tumingin siya muli sa akin, diretso sa aking mga mata. Elena, naiintindihan ko na ginawa mo ang lahat ng iyong makakaya para kay Marco. Alam kong hindi naging madali ang pagpapalaki sa kanya ng mag-isa at tunay na nirerespeto kita para doon. Ang kanyang mga salita ay parang isang papuri, ngunit naramdaman ko ang lason sa likod nito. Pero ngayon, pagpapatuloy niya, si Marco ay nasa ibang yugto na ng kanyang buhay. May asawa na siya, may mga responsibilidad, at karapatan ni Isabel at ni Marco na magkaroon ng katatagan. Doon na,
Iyon na ang salitang hinihintay ko. Katatagan? Mahina kong tanong na para bang hindi ko naintindihan. Oo, sagot ni Cynthia. Ang kanyang boses ay mas naging matatag. Katatagan, pinansyal, emosyonal. Malaki na ang naitulong namin at patuloy kaming tutulong. Pero naniniwala rin kami na mahalagang si Marco ay walang mga hindi kinakailangang pabigat. Ang salitang iyon, pabigat. Binitiwan niya ito ng may kasamang diin. Malinaw pa sa sikat ng araw. Tinatawag niya akong isang pabigat. Ako, ang ina ng kanyang manugang. Si Isabel ay nakayuko, ang kanyang mukha ay halos nakasubsob na sa kanyang plato na para bang gusto niyang lamunin siya ng lupa. Si Marco naman ay nanigas, ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom. Pabigat? Inulit ko, ang aking boses ay nanginginig pa rin dahil sa aking pag-arte. Bumuntong hininga si Cynthia na para bang ako ang nagpapahirap sa usapang ito. Ayaw kong maging malupit, Elena, pero sa edad mo na nabubuhay mag-isa at may limitadong sahod, natural lang na mag-alala si Marco para sa iyo. Natural lang na maramdaman niyang kailangan kanyang alagaan. Mabuti siyang anak, pero ayaw naming makaapekto ang pag-aalalang iyon sa kanilang pagsasama. Naiintindihan mo ba ako? Perpekto, sagot ko. Ngumiti si Cynthia, isang ngiti ng ginhawa. Akala niya, nakuha na niya ang gusto niya. Akala niya, sumusuko na ako. Mabuti naman at naiintindihan mo, sabi niya. Kaya nga gusto naming kausapin ka. May naisip kami ni Francisco. Huminto siya, isang madramang paghinto para mas lalo akong kabahan. Pwede ka naming tulungan sa pinansyal. Bigyan ka ng isang maliit na buwanang allowance, isang bagay na magpapahintulot sa iyo na mabuhay ng mas komportable nang hindi na kailangang mag-alala ng husto si Marco. Hinintay ko ang kasunod, alam kong may kapalit ang lahat ng ito. At hindi nga ako nagkamali. At bilang kapalit, pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay bumaba na parang isang bulong, hihilingin lang namin na respetuhin mo ang espasyo nila Marco at Isabel. Na huwag mo silang masyadong hahanapin. Huwag mo silang pipilitin. Bigyan mo sila ng kalayaan na buuin ang kanilang buhay ng magkasama, nang walang panghihimasok. Ano sa tingin mo? Naroon na. Ang alok. Ang suhol na nakabalot sa papel ng pagtulong. Gusto nilang bayaran ako. Bayaran ang aking katahimikan. Bayaran ang aking pagkawala. Gusto nilang bilhin ang aking paglayo sa buhay ng sarili kong anak, para hindi ako maging isang kahihiyan sa kanilang perpektong imahe. Para hindi masira ang kanilang larawan ng isang masaya at mayamang pamilya dahil sa isang matandang babae na nakasuot ng duster. Sa puntong iyon, hindi na nakapagpigil si Marco. Sumabog siya. Ma! Tama na po! Hindi niyo kailangang... Marco, kumalma ka! Putol ni Cynthia sa kanya. Nag-uusap kami bilang mga matatanda. Naiintindihan ng nanay mo, hindi ba, Elena? Lahat sila ay nakatingin sa akin. Si Cynthia na may pag-asa sa kanyang mga mata. Si Francisco na may kayabangan. Si Isabel na may kahihiyan. At si Marco na may desperasyon. Huminto ang mundo. Kinuha ko ang aking serbilyeta. Dahan-dahan. Mahinahon. Pinunasan ko ang aking bibig. Kinuha ko ang aking baso ng tubig. Uminom ako. Pinahaba ko ang katahimikan. Hayaan silang maghintay, hayaan silang kabahan. At pagkatapos kong ilapag ang baso, nagsalita ako. At ang boses na lumabas sa aking bibig ay hindi na ang boses ni Elena, ang pobreng ina. Ito na ang boses ni Elena Reyes, ang regional director. Matatag, malinaw, at malamig, na parang yelo. Isang napakagandang alok, Cynthia. Sinimulan ko. Ang aking boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi nila narinig mula sa akin buong gabi. Tunay na napakabuti ninyo. Nakita ko ang isang munting ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Akala niya nakuha na niya ang kanyang gusto. Ngunit hindi pa ako tapos. Pero, pagpapatuloy ko, bahagyang sumandal paharap. Mayroon lang akong ilang mga katanungan. Para lang maging malinaw ang lahat. Kumunot ang noo ni Cynthia, nagulat sa biglaang pagbabago ng aking tono. Sige, magtanong ka ng kahit ano.
Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Nabanggit mo ang isang maliit na buwanang allowance. Magkano ba eksakto ang itinuturing ninyong maliit? Nag-atubili siya, hindi inaasahan ang direktang tanong. Siguro mga 25,000 o baka 30,000 piso kada buwan. Tumango ako dahan-dahan na para bang pinoproseso ang numero. 30,000 piso. 30,000 piso. Para mawala ako sa buhay ng sarili kong anak. Tama ba ang pagkakaintindi ko? Nagbago ang kanyang mukha. Nawala ang kanyang kumpiyansa. Hindi naman sa ganoong paraan. Huwag na nating pagandahin ang mga salita, Cynthia. Putol ko sa kanya. Ang aking boses ay mas naging matalas. Iyon mismo ang paraan ng pagkakasabi mo. Nag-alok ka ng pera bilang kapalit ng aking paglayo. Sumingit si Francisco na tila gustong protektahan ang kanyang asawa. Sa tingin ko ay minamasama mo ang intensyon ng aking asawa. Ibinagsak ko ang aking tingin sa kanya, isang tingin na malamig at walang takot. Talaga? At ano ba eksakto ang kanyang intensyon, Francisco? Ang kaawaan ako? Ang ipahiya ako sa harap ng aking anak sa buong hapunan? Ang alukin ako ng limos para lang ako maglaho na parang bula? Natigilan siya, walang masabi. Ginugol ninyo ang buong gabi, pagpapatuloy ko, ang aking boses ay nagsimulang tumaas sa pag-uusap tungkol sa pera. Ang presyo ng inyong hotel, ng inyong mga damit, ng inyong alak, ng inyong pagkain, ngunit ni minsan, hindi ninyo ako tinanong kung kumusta na ako, kung masaya ba ako, kung may dinaramdam ba ako. Ang tanging ginawa ninyo ay kalkulahin ang aking halaga. At sa inyong kalkulasyon, lumalabas na ang halaga ng isang ina ay 30,000 piso kada buwan. Ibinagsak ko ang aking tingin pabalik kay Cynthia. Sabi mo kanina, hinahangaan mo ang mga babaeng mag-isang lumalaban. Hayaan mong tanungin kita. Naranasan mo na bang lumaban ng mag-isa? Naranasan mo na bang magtrabaho ng walang suporta mula sa isang mayamang asawa? Naranasan mo na bang magtayo ng isang bagay? Mula sa wala, gamit lamang ang sarili mong mga kamay? Hindi ko alam kung saan mo gustong makarating, nanginginig niyang sagot. Ngumiti ako. Isang ngiti na walang saya. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo, sabi ko. 40 taon na ang nakalipas. Ako ay isang 23 taong gulang na sekretarya sa Quiapo. Ang sahod ko ay minimum wage. Nakatira ako sa isang maliit na kwartong inuupahan. Ang kinakain ko ay ang pinakamurang pagkain na mahahanap ko. At ako ay nag-iisa, ganap na nag-iisa. Nakita ko ang gulat sa mga mata ng aking anak na si Marco. Hindi niya alam ang mga detalyeng ito. Nabuntis ako. Ang ama ay naglaho na parang bula. Ang pamilya ko ay tinalikuran ako. Nasa akin ang desisyon kung susuko ako o lalaban. Pinili kong lumaban. Huminto ako, huminga ng malalim. Ang buong restaurant ay tila nawala. Ang tanging naroon ay kaming 4 sa mesang iyon. Nagtrabaho ako hanggang sa huling araw ng aking pagbubuntis. Bumalik ako sa trabaho 2 linggo pagkatapos ipanganak si Marco. Isang kapitbahay ang nag-aalaga sa kanya habang ako ay nagtatrabaho ng 12 oras araw-araw. Pero hindi ako nanatiling sekretarya. Nag-aral ako sa gabi. Kumuha ako ng mga kurso. Natuto ako ng Ingles sa pampublikong librarya. Natuto ako ng accounting, finance, administration. Naging eksperto ako sa mga bagay na walang nagturo sa akin. Lahat habang nagpapalaki ng isang anak ng mag-isa. Tumingin ako kay Cynthia. Ang kanyang kayabangan ay unti-unti nang nawawala, napapalitan ng pagkalito at takot. At alam mo ba kung ano ang nangyari, Cynthia? Unti-unti akong umangat. Mula sa pagiging sekretarya, naging assistant. Mula assistant, naging coordinator. Mula coordinator, naging manager. Mula manager, naging director. Inabot ako ng 20 taon. 20 taon ng walang tigil na pagtatrabaho. Ng mga sakripisyo na hindi mo kayang isipin, pero nagawa ko. Huminto ako muli. Ito na ang sandali na babago sa lahat. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. At alam mo ba kung magkano na ang kinikita ko ngayon, Cynthia? Umiling siya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. At pagkatapos,
Binitiwan ko ang bomba. 2 milyong piso. Huminto ako. Hayaan itong lumubog sa kanilang isipan. Kada buwan. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Parang biglang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng mga kubyertos, ang tawanan mula sa ibang mga mesa, ang mahinang musika sa paligid, lahat ay nawala. Ang tanging naroroon ay ang bigat ng mga salitang binitiwan ko. Nakita ko ang reaksyon sa bawat isa sa kanila. Nabitawan ni Marco ang kanyang tinidor, at ito ay bumagsak sa plato na may malakas na kalansing. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi paniniwala. Si Isabel naman ay napatakip ng bibig, ang kanyang mga mata ay nanlalaki na parang nakakita ng multo. Si Francisco, ang lalaking kanina pa seryoso at mayabang, ay biglang kumunot ang noo na para bang sinusubukan niyang intindihin kung ang narinig niya ay isang biro. At si Cynthia ay natigilan. Ang kanyang perpektong postura ay biglang gumuho. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga mata ay paulit-ulit na kumukurap na para bang gusto niyang i-rewind ang huling 10 segundo. Inulit ko para mas maging malinaw. 2 milyong piso, sabi ko. Ang aking boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Kada buwan, sa loob ng halos 20 taon. Kung ikakalkula mo iyan, Cynthia, iyan ay halos 500 milyong piso na. Hindi pa kasama ang aking mga investment, ang aking mga bonus at ang aking mga share sa kumpanya. Hindi, nanginginig na sabi ni Cynthia. Hindi ko maintindihan. Tumingin siya sa aking damit, sa aking lumang sapatos, sa aking simpleng itsura. Kung ganyan kalaki ang kinikita mo, bakit ka nakatira sa maliit na apartment? Bakit ganyan ang suot mo? Bakit hindi ka nagmamaneho ng mamahaling sasakyan? Ngumiti ako. Sa wakas, isang tunay na ngiti, isang ngiti ng kalayaan. Dahil hindi ko kailangang magpa-impress kahit kanino, Cynthia, sagot ko. Dahil ang tunay na yaman ay hindi ipinagyayabang sa suot na damit o sa laking ng bahay. Dahil natutunan ko na habang mas marami kang pag-aari, mas kaunti ang kailangan mong patunayan. Tumingin ako sa paligid ng mesa. Iyan ang dahilan kung bakit ako nagbihis ng ganito ngayong gabi. Iyan ang dahilan kung bakit ako nagpanggap na mahirap. Iyan ang dahilan kung bakit ako umarteng parang isang kaawa-awa at walang muwang na babae. Sumandal ako sa aking upuan, puno ng kumpiyansa. Gusto kong makita kung paano ninyo ako tratratuhin kung sa tingin ninyo ay wala akong kahit isang kusing. Gusto kong makita ang tunay ninyong kulay. Tumingin ako ng diretso kay Cynthia. At kitang-kita ko na, Cynthia, malinaw na malinaw. Ang kanyang mukha ay namula, isang malalim na pula, isang halo ng galit, kahihiyan at pagkapahiya. Sino ka para humusga sa amin? Sigaw niya, ang kanyang boses ay naging matinis. Ikaw ang nagsinungaling, niloko mo kami, ginawa mo kaming mga tanga. Umiling ako, ang aking ngiti ay hindi nawawala. Hindi ko kayo ginawang tanga, Cynthia, malamig kong sagot. Kayo mismo ang gumawa niyan. Binigyan ko lang kayo ng isang entablado para ipakita kung sino talaga kayo. At masasabi kong, napakaganda ng inyong pagtatanghal. Tumayo ako, naramdaman ko ang pagbabago sa buong silid. Lahat sila ay nakatingin sa akin. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang isang bagay na malinaw na walang nagsabi sa inyo. Ang pera ay hindi nakakabili ng class. Hindi ito nakakabili ng tunay na edukasyon at lalong hindi ito nakakabili ng empathy. Marami kayong pera, marahil. Pero wala kayong kahit isang katiting ng mga bagay na tunay na mahalaga. Tumayo rin si Cynthia, nanginginig sa galit. At ikaw, mayroon ka niyan? Ikaw na nagsinungaling buong gabi? Ang pagsisinungaling ko ay naglantad ng katotohanan, sagot ko. Ang katotohanan tungkol sa inyo, at ngayon, hindi na kayo makapagtatago. Lumapit sa akin si Marco. Ma, tama na po. Umalis na po tayo. Tumingin ako sa kanya, ang aking mga mata ay lumambot. Hindi pa, anak. Hindi pa ako tapos. Tumingin ako muli kay Cynthia. Nag-alok ka na tutulungan mo ako ng 30,000 piso kada buwan. Hayaan mong bigyan kita ng isang kontra-alok. Bibigyan kita ng 50 milyong piso. Ngayon din.
Kung mapapatunayan mo sa akin na kahit minsan, nagtrato ka ng mabuti sa isang taong alam mong walang pera. Natahimik siya. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Eksakto, sabi ko. Hindi mo kaya. Dahil para sa iyo, ang halaga ng isang tao ay nakabase sa laman ng kanilang bank account. At iyan ang pagkakaiba nating dalawa. Ako, nagtayo ako ng yaman. Kayo, ginagastos nyo lang ito. Ako, pinaghirapan ko ang respeto. Kayo, binibili nyo ito. Ako, mayroon akong dignidad. Kayo, mayroon lang kayong bank account. Kinuha ko ang aking lumang canvas tote bag. Mula sa loob nito, kinuha ko ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Isang makintab at itim na credit card. Isang American Express black card. Inilapag ko ito sa mesa sa harap ni Cynthia. Ito ang corporate card ko, sabi ko. Unlimited ang limit niyan. Bayaran mo ang buong hapunan. At mag-iwan ka ng isang napakalaking tip. Ngumiti ako sa kanya. Isipin mo na lang na regalo yan mula sa isang pobre at walang muwang na ina. Nanginginig ang kamay ni Cynthia nang abutin niya ang card. Binaliktad niya ito at nakita niya ang pangalan na nakaukit sa pilak. Elena Reyes, Regional Director. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, puno ng takot. Sa wakas, naunawaan na niya. Ang itim na credit card ay nakalatag sa puting mantel ng mesa, kumikinang sa ilalim ng mamahaling ilaw ng chandelier. Ito ay parang isang huling hatol, isang simbolo ng kapangyarihan na hindi nila inaasahan. Tinitigan ito ni Cynthia na parabang ito ay isang ahas na handang tumuklaw. Ang kanyang mukha, na kanina pa namumula sa galit, ay ngayon ay maputla na parang papel. Hindi ko kailangan ng pera mo, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag at nanginginig. Halos hindi ko na ito marinig. Ngumiti ako, isang malamig na ngiti. Alam ko, mahinahon kong sagot. Alam kong hindi mo kailangan ng pera ko. Pero hindi ko rin kailangan ng awa mo. At iyon ang inalok mo sa akin buong gabi. Tumingin ako sa paligid, sa mamahaling pagkain, sa alak. Tanggapin mo na lang iyan bilang tanda ng mabuting asal. O baka naman isang aral, isang bagay na malinaw na hindi mo natutunan sa kabila ng lahat ng iyong paglalakbay sa Europa. Sa puntong iyon, sumabog na si Francisco. Ang kanyang pagtitimpi na kanina pa unti-unting nababasag ay tuluyan ng gumuho. Tama na! Sigaw niya, ang kanyang boses ay umaling-aungaw sa aming sulok ng restaurant. Napatingin ang ilang mga tao sa ibang mesa. Wala kang karapatan na bastusin kami sa ganitong paraan, sigaw niya habang nakaturo sa akin. Ngunit bago pa ako makasagot, isang waiter ang maingat na lumapit sa aming mesa. Sir, ma'am, sabi niya, narito na po ang inyong bill. Inilapag niya ang isang maliit na leather folder sa gitna ng mesa. Ang timing ay perpekto. Kinuha ito ni Francisco nang may galit. Binuksan niya ito, tiningnan ang halaga, at pagkatapos ay kinuha ang kanyang sariling pitaka. Naglabas siya ng isang makintab na gintong credit card at iniabot ito sa waiter na parabang ito ang pinakamakapangyarihang sandata sa buong mundo. Heto, sabi niya, siguraduhin mong mabilis lang. Umalis ang waiter, dala ang card. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita. Si Cynthia ay nakatingin sa kawalan. Si Isabel ay tahimik na umiiyak. Si Marco ay nakatayo sa tabi ko. Ang kanyang kamay ay nasa aking balikat, na para bang sinasabing handa na siyang umalis. Ngunit hinintay ko. Alam kong hindi pa tapos ang palabas. Ilang sandali pa, bumalik ang waiter. Ang kanyang mukha ay hindi mapakali. Lumapit siya kay Francisco. Sir, sabi niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Pasensya na po, pero decline po ang inyong card. Nanlaki ang mga mata ni Francisco. Ano? Imposible? Halos pabulong niyang sigaw. Ulitin mo, siguradong may problema lang sa sistema ninyo? Kinuha ng waiter ang card at umalis muli. Tumingin si Francisco kay Cynthia. Anong nangyayari? Tanong niya. Umiling lang si Cynthia. Hindi ko alam. Muling bumalik ang waiter at ang kanyang mukha ay mas lalong hindi mapinta. Sir, pasensya na po talaga. Declined pa rin po. Ang mukha ni Francisco ay namula na parang kamatis, isang halo ng galit at matinding kahihiyan.
Kalokohan ito, sabi niya. Kinuha niya ang kanyang pitaka at naglabas ng isa pang card, isa pang makintab na piraso ng plastik. Subukan mo ito. Umalis muli ang waiter. Tumingin ako sa kanila. Ang mag-asawang kanina lang ay nagpapakita ng kanilang walang katapusang yaman ay ngayon ay hindi makapagbayad para sa isang hapunan. Baka may problema lang sa bangko, sabi ko. Ang aking boses ay puno ng pekeng pag-unawa. Nangyayari naman po yan, lalo na kapag nagbibiyahe. Muling bumalik ang waiter at sa pagkakataong ito, umiling na lang siya. Pasensya na po talaga, sir. Decline din po ito. Tumayo si Francisco. Hindi maaari ito. Tatawagan ko ang bangko ngayon din. Sabi niya at mabilis na naglakad palabas ng restaurant, ang kanyang telepono ay nasa kanyang tainga. Naiwan si Cynthia sa mesa, mag-isa sa kanyang kahihiyan. Hindi pa ito nangyari sa amin. Kailanman, bulong niya. Tumingin sa akin si Marco. Ma, ako na po ang magbabayad. Hindi, putol ko sa kanya. Hindi ikaw ang magbabayad. Kinuha ko ang aking luma at gasgas na leather na pitaka. Mula sa loob nito, naglabas ako ng isa pang card. Hindi ito itim. Hindi ito ginto. Gawa ito sa isang mabigat at madilim na metal. Walang gaanong disenyo. Simpleng-simple. Inilapag ko ito sa mesa sa harap ni Cynthia. Tumingin siya dito at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Nakilala niya ito. Iisang Centurion card, nanginginig niyang bulong. Tama, sabi ko. American Express, by invitation only. Kinuha ito ng waiter nang may labis na pag-iingat na para bang ito ay isang banal na bagay. Wala pang 2 minuto, bumalik na siya. Salamat po, Ma'am Reyes, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng respeto. Okay na po ang lahat. Kailangan niyo po ba ng resibo? Hindi na kailangan, sabi ko. Tumayo na ako. Kinuha ko ang aking lumang canvas tote bag. Tumingin ako kay Cynthia sa huling pagkakataon. Ang reyna ay natalo na. Salamat sa hapunan, sabi ko. At salamat sa pagpapakita kung sino talaga kayo. Iniligtas ninyo ako sa maraming pagkadismaya sa hinaharap. Bumalik si Francisco, ang kanyang mukha ay maputla. May problema daw sa mga account, sabi niya. Nabayaran na ba? Oo, sagot ni Cynthia, hindi makatingin sa kanya. Siya ang nagbayad. Tumingin sa akin si Francisco, ang kanyang kayabangan ay ganap nang nawala. Salamat, bulong niya. Walang anuman, sagot ko. Para saan pat pamilya tayo, hindi ba? Ang magtulungan. Tumingin ako kay Simon na umiiyak pa rin. Hindi mo kasalanan kung paano ang iyong mga magulang, mahina kong sabi. Pero pinipili mo kung paano ka kikilos. Matuto ka. Naglakad na ako papunta sa labasan, kasama si Marco. Ngunit bago ako tuluyang umalis, huminto ako at lumingon. Cynthia, isa pa pala. Tumingin siya sa akin. Naalala mo nang sinabi mong nakakapagsalita ka ng 4 na wika? Kumunot ang noo niya. Anong kinalaman niyan? Nagtatanong lang, sabi ko. Sa alin sa 4 na wikang iyon mo natutunang maging mabait? Dahil malinaw na hindi sa kahit isa sa mga iyon. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ngumiti ako sa huling pagkakataon. Kahit 100 wika pa ang alam mo, kung wala namang kwenta ang sinasabi mo, wala pa ring halaga. At pagkatapos, tumalikod na ako at lumabas ng restaurant, iniwan sila sa gitna ng mga guho ng kanilang kayabangan. Paglabas namin ng restaurant, ang sariwang hangin ng gabi ay parang isang yakap. Huminga ako ng malalim at naramdaman ko ang paggaan ng aking dibdib. Para akong nakawala sa isang masikip na kulungan. Ang bigat ng pagpapanggap, ng pagtitiis, ng pananahimik. Lahat ay nawala. Hinawakan ni Marco ang aking braso. Ma, okay lang po ba kayo? Ang tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ngumiti ako sa kanya, isang tunay at masayang ngiti. Okay na okay, anak, sagot ko. Mas okay pa kaysa dati. Naglakad kami ng walang salita sa simento, papalayo sa kumikinang na restaurant. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng aming mga yapak at ang malayong ingay ng syudad. Sa wakas, nagsalita siya. Hindi po ako makapaniwala na hindi niyo po sinabi sa akin ang lahat. Mayroong lungkot sa kanyang boses,
lungkot at pagsisisi. Hindi kita masisisi, anak, sabi ko. Nakita mo lang kung ano ang gusto kong ipakita sa iyo. At sinadya ko iyon. Gusto kong lumaki ka na hindi umaasa sa akin. Gusto kong matuto kang lumaban para sa sarili mo. Gusto kong pahalagahan mo ang bawat bagay na nakukuha mo dahil sa sarili mong pagsisikap. Tumango siya. Naiintindihan ko po, ma. Pero pinagmukha ko po kayong kahiya-hiya. Hindi, sabi ko, huminto kami at hinarap ko siya. Ang nangyari kanina ay hindi mo kasalanan. Kasalanan nila iyon. At kaunti kong kasalanan din dahil ako ang nagpasya na laruin ang kanilang laro. Ngumiti siya ng malungkot. Nanalo po kayo, ma. Tumango ako. Nanalo ako, pero hindi ako masaya. Malungkot ako dahil napatunayan ko ang isang bagay na ayaw kong mapatunayan. Na ang ilang tao ay hindi na talaga magbabago. Humanap kami ng taxi. Habang naghihintay, isang matandang taxi driver ang huminto sa aming harapan. Isang simpleng taxi, isang simpleng driver. Sumakay kami sa likod. Habang umaandar ang taxi, tahimik lang kami. Tumingin ako sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad na mabilis na dumaraan. Pagkatapos ng ilang minuto, nagsalita ang driver. Isang matandang lalaki, siguro mga nasa edad 60 na tatawagin kong si Manong. Ayos lang po ba kayo, ma'am? Tanong niya, nakatingin sa akin mula sa rearview mirror. Nagulat ako. Opo, Manong, ayos lang po. Bakit po ninyo na itanong? Nagkibit balikat siya. 20 taon na po akong nagmamaneho ng taxi. Marami na po akong nakitang pasahero. At kayo po, mayroon kayong itsura ng isang taong kagagaling lang sa isang laban. Ngumiti ako. Medyo po, sagot ko. Halata po ba? May mga bagay po na hindi kailangang sabihin para maramdaman, sabi niya. Gusto niyo po bang pag-usapan? Minsan po, nakakatulong na ikwento sa isang estranghero. Nag-isip ako, ngunit umiling ako. Salamat po, Manong. Pero sa tingin ko po, sapat na ang mga nasabi ko ngayong gabi. Naiintindihan ko po, sabi niya. Pero hayaan niyo po akong sabihin ito. Ano man po ang nangyari doon, tama po ang ginawa ninyo. Alam ko po, dahil kalmado kayo. Hindi kayo umiiyak, hindi kayo sumisigaw. At ibig sabihin po niyan, nasabi ninyo ang inyong katotohanan. At ang katotohanan po, kahit masakit, ay laging nagdudulot ng kapayapaan. Ang kanyang mga salita, ang mga salita ng isang simpleng taxi driver, ay tumagos sa aking puso. Simple siyang tao, tulad ng ipinanggap ko, ngunit puno ng karunungan. Napatingin ako sa kanya. Naniniwala po ba kayo sa katotohanan, Manong? Naniniwala po ako sa katapatan, sagot niya. Ang katapatan po ay ang pagsasabi ng mga bagay ayon sa nararamdaman mo. Walang maskara, walang kasinungalingan, kahit masakit. Tumango ako. Tama po kayo. Pagdating namin sa harap ng aking simpleng apartment building, tiningnan ito ni Manong. Dito po kayo nakatira, ma'am? Opo, Manong. Umiling siya, namamangha. Tunay po kayong espesyal. Karamihan po ng mayayaman, lumilipat sa mga mansyon. Kayo po, parang ordinaryong tao lang. Ngumiti ako. Ordinaryong tao lang naman po ako. Nagkataon lang na mas marami akong pera. Pero hindi ako nito ginagawang iba. Ang pera ay isang gamit lang, hindi isang pagkatao. Inabot ko ang aking bayad, isang-100 piso para sa 30 pisong pamasahe. Keep the change po, Manong. Naku, ma'am, sobra-sobra na po ito. Hindi po, sabi ko. Nakinig po kayo sa akin. Binigyan niyo po ako ng paalala na mayroon pa ring mga mabubuting tao sa mundo. Mas mahalaga po iyon kaysa sa pera. Tinanggap niya ito. Salamat po, ma'am. At ingatan ninyo yang pagiging tapat ninyo. Bihira na po yan. Umalis ang taxi. Naiwan akong nakatayo sa harap ng aking gusali. Nakatingin sa aking bintana sa 5 palapag. Pumasok ako, umakyat sa hagdanan at binuksan ang pinto. Ang aking apartment ay tahimik. Naghihintay sa akin. Ito ang aking santuwaryo, ang aking katotohanan. Umupo ako sa aking lumang sofa at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ko ang ganap na kalayaan. Malaya sa pagpapanggap, malaya sa pagtitiis, at malaya sa pagtatago kung sino talaga ako. Dahil sa gabing iyon, hindi lang sina Cynthia at Francisco ang aking inilantad.
Inilantad ko rin ang aking sarili sa aking sarili. At iyon ay napakahalaga. Ang pagbisita ni Isabel ang naging simula ng lahat, ang simula ng isang bagong kabanata, hindi lang para sa kanila, kundi para na rin sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit bago siya umalis. Isang yakap na puno ng pag-unawa at pagpapatawad. Isang yakap sa pagitan ng dalawang babae, hindi bilang magbiyenan, kundi bilang dalawang taong natututo kung paano maging mas mabuti. Nang magsara ang pinto, umupo akong muli sa aking paboritong upuan sa tabi ng bintana. Tumingin ako sa labas, ang araw ay unti-unti nang lumulubog at ang kalangitan ay nag-aapoy sa kulay kahel at rosas. Napakaganda, at sa sandaling iyon, sa katahimikan ng aking simpleng tahanan, isang malalim na pag-unawa ang dumaloy sa aking puso. Ang tunay na yaman ay hindi pala nasusukat sa dami ng pera sa bangko. Hindi ito nasusukat sa laki ng bahay, sa kinang ng mga alahas, o sa tatak ng damit na iyong isinusuot. Ang tunay na yaman ay ang kapayapaan na nararamdaman mo kapag nag-iisa ka. Ito ay ang bilang ng mga tapat na tao na nakapaligid sa iyo, mga taong hindi ka iiwan kahit anuman ang mangyari. Ito ay ang kakayahang tumingin sa salamin sa bawat umaga at maging orgulyoso sa taong nakikita mo. May milyon-milyon sina Cynthia at Francisco, ngunit mayroon ako nito. Ang katahimikan, ang katapatan, ang dalisay na pagmamahal ng aking anak. At iyon ang nagpaparamdam sa akin na ako na ang pinakamayamang babae sa buong mundo.